Marami ang nagtatanong kung tuloy pa bang i-trade ng Magnolia itong si Calvin Abueva at ang sagot dyan ay oo. I-trade pa rin nila itong si Abueva pero sabihin na natin na magkakaroon ng mga pagbabago dyan. Baka hindi na sa Northport ito mapunta kapalit ni Arvin Tolentino kung hindi baka sa Converge na. Pwedeng baka derechahan ng gawin na itong si Calvin Abueva ay dalhin dyan sa Converge Fiber Xers. At ang magiging kapalit, hindi pa natin matitiyak. Posible na itong si Shawnee Winston. Baka ganyan ang maging trade-off dito. O di kaya naman baka may ibang player na hilingin ng Magnolia. Baka itong si Brian Santos o baka si Alex Stockton. Hindi pa natin natitiyak. Pero maliwanag dito, itong Converge Fiber Xers gustong makuha itong si Calvin Abueva, hindi sikreto yan. At baka naman willing nang ibigay ng Magnolia yan given kung gaano sila ka nag-i-struggle dito sa performance nila ngayon sa Philippine Cup. Si Abueva ay mahusay pa rin namang player yan. At kung maging si Shawnee Winston ang kapalit, sabihin na natin na parang lamang ang Magnolia dun sa trade dahil mas bata si Winston. Pero talagang gusto ng Converge makuha si Abueva siguro dahil nga yung experience niya at syempre kapangpangan niya, yan ang gusto ni Mr. Pineda. Kaya sa tingin ko, papayag naman ang Converge dyan. Kung kinakailangan siguro baka samahan pa ng isang player ng Magnolia, for example si Rome De La Rosa, para maging mas balanse yung trade. Kung ano pa man, itong Converge ay isang team na nagre-rebuild at ang Magnolia naman ay gusto ng manalo. Kaya sa tingin ko, mukhang babagay itong si Shawnee Winston dito sa Magnolia at itong si Abueva naman dito sa Converge Fiber Xers. Ngayon, kung magkakaroon ng additional picks at players na ibibigay Magnolia, magdedepende yan sa negosasyon nila. Tandaan natin, kung magkaroon man ng trade ng Converge at Magnolia, ito'y masasakatuparan lamang dito sa susunod na season dahil ang trade deadline dito sa current conference ay tapos na. 10-0 na ang San Miguel Beer pagkatapos tambakan nitong Blackwater Bossing. Pero mukhang hindi pa kontento ang San Miguel Beer dyan dahil gusto raw kumuha ng isa pang big man. Ang dahilan, nakita natin doon sa game na yon kung ano epekto ng walang Motaw Tuwa. Nakita natin nung nilabas si Junmar Fajardo, ang naging center nila si Vic Manuel na 6'3". Power forward si Don Troliano. So sobrang liit ng lineup ng San Miguel Beer at yun ang dahilan kung ba't nakadikit itong Blackwater Bossing. Napilitan si Junmar Fajardo na maglaro ng mahabang minuto at alam natin yan ang iniikwasan ni Coach George Gallet dahil ayaw nga nila na masagad yung minuto nito katulad ng panahon ni Coach Leo Austria. Kaya sa ngayon, kung ito si Tautuwa ay magiging injury prone, kinakailangan talagang kumuha ng San Miguel Beer ng isa pang big man. Na marami namang options, of course, si Troy Rosario, unrestricted free agent. Si Isaac Go, nandyan sa Terra Firma Jeep. Pwede rin nilang kunin yung si Cade Flores. Marami naman pwede diyang makuhang big men, depende kung sino makikipag-negotiate sa San Miguel Beer. Pero ang maliwanag dito, masyadong maliit. Ito si Vic Manuel para mag-center, kaya nga no second half ang ginamit si Rodney Brondial. Kaya lang ang natural position nitong si Brondial ay power forward. At kung gagamitin mo center si Brondial, wala namang magiging power forward sa San Miguel Beer. Kaya kulang talaga sila sa big man. At yan ngayon ang tinitignan mabuti sigurado ng coaching staff. Kahit sabihin pa natin na naka 10-0 na ang San Miguel Beer, huwag tayong ma-deceive dyan dahil maraming pwedeng maging pagbabago lalo na syempre kapag playoffs. Iba na ang laro ng mga teams ngayon. Kaya hindi na nakapagtataka kung itong San Miguel Beer ay gumawa ng paraan para makakuha ng big man pagkatapos ng konferensya na ito. Pwede rin hindi lang sa trades, baka sa free agency sila kumuha. Ang importante kung ikaw ay San Miguel Beer, siguraduhin mo na yung mga players na makukuha mo ay yung pwedeng mag-backup kay Junmar para hindi naman siya masyadong masagad pagdating sa mga minuto sa laro.